Yo guys, kamusta naman kayo dyan? At eto tayo, nagdi-deliver tayo ng bigas. Bumabiyahe tayo ng tricycle. At eto nga, meron tayong deliver na bigas. 2 Coco Pandan saka isang buko pandan. Pakita ko sa inyo. Ayan, sinuwerte tayo mga ma'am, mga sir. Ayan, ito yung Coco Pandan natin. Saka ito yung buko pandan natin. So, itong Coco Pandan, naikwento ko nga sa inyo na madalas kung ito yung ginagamit namin na pambahay, pangkain. So meron kasing peke nito guys ayan, tulad yan. Pagka nakita nyo yung original, ito yung ma-identity nyo dyan. Ayan, kulay green yung ano nya, yung tahi nya, yung sinulid nya. Meron pa isa rito guys, ayan, ito, saka ito. Ayan, saka meron siyang selyo na ganito. Ayan, mutya. So ayun, kaya ako kinukwento sa inyo guys dahil meron tayong bagong customer at inaalam niya yung kung yung Coco Pandan ko daw ba original o saan ko kinukuha, tapos yung buko pandan ko kung kabisado ko ba yung pagsasaing. Saka nagdala na rin ako ng sample ng buko saka Coco Pandan para maipakita ko kay customer. At yun nga, inaasikaso ko si customer kasi nga ayoko din masira, para kahit papano kung magustuhan niya yung bigas ko, masustain o patuloy na umorder sa akin si customer kung pagpapalain ako ng Panginoon. At yun nga, hinihingal ako guys. Nagbuhat kasi ako ng 3 kabang bigas hirap ako magsalita. So tatawagin ko muna si customer, tapos video ulit tayo. Tao po. Nandiyan po ba si Ma'am Christy? Ay ma'am, nagbibideo ako, pinopost. Okay lang ba? Pinopost. Hindi ka naman po kita, pinopost ko lang sa page ko. Okay. Yung tindahan lang po yung kita, ma'am. Nagpaalam lang po ako sa inyo. Okay. Ma'am, ito po yung sample nung Coco. Ito po. Yung buko. Ay, hindi po Coco, yan po yung Coco. Tapos ito po yung buko. Yan. Parang ano ba? Yan po yung buko. Oo, pero hindi mo pa alam kung nasain na ba Ang sabi po sa akin nung bali po itong sample na to ma'am, nanghingi lang din ako doon sa, sige po, bili po muna ko kayo. Hindi po ibili guys. Ma'am, dito po muna tayo sa sa Coco. Sige po, tingnan niyo po muna yung itsura ng Coco. Tingnan ko lang yung itsura. Saka po yung Ano ba? Mapot, amoyin niyo po ma'am para po malaman niyo kung ano yung amoy. Hinihingal ako guys. Nahirapan ako magpaliwanag, pero kung hindi naman ako hinihingal, kaya ko ipaliwanag yun. Madali ako makakapagpaliwanag kay ma'am. Hinihingal lang talaga. May sakit kasi kung hika, asthma. Guys, ito yung malinaw na kuha ng sinulid. Ayan. Ito yung identity nung sinulid, Parang dilaw saka green yung yung sinulid niya, kakaiba yung sinulid niya. Hindi siya yung puti lang saka double lining, guys. Ayan. And double lining siya guys. Yo guys, nabuhat ko na yung bigas, yung 3 kaban bigas. At yun, medyo nahirapan akong buhatin kasi nga masikip doon kila ma'am. Mahirap pwesto yung bigas tapos meron pang kotse. Pero okay naman, kinaya naman. Tapos hiningal nga ako. So iniintay ko na lang yung payment natin. So ano ba masasabi ko? So panibagong experience na naman to. Nagdala ako ng mga sample ng bigas kay ma'am, yung buko saka yung Coco Pandan. Ito nga siya guys. So kailangan palaw may mga dala kang sample para hindi ka nabuburiki dun sa bigas. Saka pangit din burikin, di ba? Mababawasan pa yung kilo. Makakakuha ka ng sample dun mismo sa may Bukawi. Kung ka na humingi ng sample ng bigas, nagbibigay naman sila ng libreng sample dun kahit ilagay nyo na lang sa plastic ng yelo. Kailangan laging maging tapat ka sa
customer mo. Unang-una, mahirap kumuha ng customer. Tapos yun nga, mawawalan sila ng tiwala sa'yo. So lahat nung nalalaman mo, sabihin mo, tapatin mo yung customer mo. Tapos ultimo ron sa sako, sasabihin mo kay ma'am, kay sir, do sa magiging customer mo, para yung tiwala hindi mawala. Tapos yung swerte na orderan ka uli mangyari, diba? May chance na mangyari na orderan ka uli nung customer, diba? Yun lang naman. So eto na, magbabayad na si customer. Nakapag payment na guys, eto na. So yung tinubo natin dito ay hindi muna natin i-roll, hindi muna natin ibibili ng panibagong bigas. Sakto na siguro yung mga stock kong bigas doon, kasi nga yun, sa sitwasyon ko ngayon nahihirapan pa akong humanap ng customer, kasi yung mga kakilala ko, tapos yung mga nagiging pasahero ko na sa tingin ko halos napag-alokan ko na lahat, pero marami pa rin pasahero na hindi. So kumbaga umabot tayo sa punto na parang pinanghihinaan tayo ng loob, na nai-stock ng 2 araw. Dati every other day may bumibili na, ngayon parang 2 araw, inabot na naman tayo ng 2 araw na hindi nabilan. So okay lang, okay lang. Gusto ko kasi yung every other day may bumibili kahit pa isa-isa. So yun lang naman. So balik biyahe na tayo guys ng tricycle, at aalok pa rin tayo ng bigas sa mga taong makakasalamuhan natin sa karsada. Maraming salamat sa panonood nyo, at babay na.